So, yun nga mga idol. So, gabi na. So, nakikita nyo naman mga idol. Madilim na din. So, subukan pa rin natin kung same pa rin yung ating point of impact dun sa mga sinubukan natin dito. So, siguro hanggang 85 meters lang. Hindi na natin bibirahin yung nasa nyug na isa kasi nalaglag na siya. So, dito lang tayo puputok mga idol at ito yung subukan natin kung ganun pa rin yung kanyang patama mga idol. So, try natin ito ngayong gabi. I-on lang natin ito at nakasetup kasi ito pag pinower on natin is yung day mode muna. Then, saka na siya papasok sa night mode. So, ayan. Mag-set tayo ng record. Okay. So, we are recording. Hanapin ko lang yung aking target at hindi ko alam kung ayun. Okay? May nakita agad ako. Okay. Ayan. So, kung nakikita nyo mga idol dito sa aking nakikita mga idol is nandito na po tayo sa ating first target and test natin yung kanyang ayun. So, abang ko kung nakikita sa video mga idol yung ating range finder. So, meron kasi dito sa screen na makikita kang green box. So, yung green box na yun mga idol is yun yung indicator ng range finder. So, ngayon kung nakikita ko ngayon mga idol is mataas po yung ating range finder kaysa dun sa indicator ko. Kaya kanina medyo nahihirapan tayo mag-set ng scope. So, ay ng antag ng targets mga idol. So, kailangan natin ibaba. So, kung nakikita nyo, meron din tayong ibon doon sa likod mga idol ng ating target na dumapo. So, meron kasi yan parang sa ngayon, lumipad na. So, ayan, meron tayo dito na aninagan. So, tingnan natin kung kaya natin abutin yun. Ayun, no. So, hindi ko alam kung ano ito. Ayun, kung ano ito mga. Try natin, subukan kung kaya natin silipin. Wala. Ayun. So, kailangan makakakita nito dito. Kaso, medyo alisin ko para mas malinaw. Nawala siya mga idol. Palagay ko, singgalong. Singgalong yun mga idol kasi mababa siya. Ayan o, dalawang mata o. Ayan o. So, pwedeng singgalong siya na nasilip natin dito sa ating scope. So, malayo siya, nasa 165 meters. At, isa yan mga idol sa dahilan ng pagkakawala ng mga sisiw dito. Maliban sa uwak. Yan. Yan kasi mga idol, birador yan paggabi. Tumitira yan ng mga itlog ng mga manok. Tapos, yung nangyayari dyan, binabalik niya mga idol, kinakagat lang niya sa leeg yung manok pero hindi niya kinakain. So natatapon yung mga manok. Ngayon wala na halos ditong manok. Hindi natin mabira yan mga idol, gawa ng iilan na lang yan na nakikita natin. Kaso hindi natin din siya mapigilan na pumasok dito. Ayun, no? So nakikita niya siguro yung flashing ng ating IR light, range finder. So alisin natin kaya yung range finder. Tingnan natin kung aakyat ito. Palagay ko nakikita niya yung laser natin eh. So nawala. So okay. So nakasagad na din yung ating IR. Subukan ko tasan yung IR light natin. Second. Okay, third. Okay. So ito na yung pinakasagad ng ating IR and image clarity sa ganung distance mga idol. So again, yan yung distance natin. Ayun, kung nakikita nyo yung laser natin. So, okay. Hindi natin kailangan yung ganung klase IR and babaan natin yung ating illuminator. So, dito tayo sa ating target. Ayan.
So ayan, subukan natin bigyan ito. So first target, 47 yards. Medyo blurry talaga siya. Ayan. So medyo blurry yung kanyang image kasi malinaw siya mga idol sa umaga. So kung alam nyo, halos 4K, parang 4K siya sa umaga. Try natin to. Ayun, umalis na. Ay, bumalik. Okay, hit. Hit natin. Kung nakikita nyo yung lumilipad na yan, hindi ko alam ang tawag dyan. So, for sure, meron din yan dito sa kabila. Dito, ayun, no? Nakikita nyo, mga idol. So, meron nga, ayan, no? Oh, kasi hindi ko alam ang tawag dyan. So, ulitin natin ito. Try natin. Usog ako dito. Ay. Try natin. Kung same pa rin yung ating point of view. So, mamaya ayusin ko yung RF natin. Yung laser range finder natin. Ayusin ko yan para tumugma siya dun sa ating square. Okay. First shot again. Oh, miss. Siguro flyer. Try natin ulit. Okay. Mimintis ako. Siguro usog ko dito. Wala na siguro tayong karga. Ayun, hit. So, parang wala na akong karga. Try ko lang. Sipit. Ayun. So, nasa 2,000 PSI na lang. Hiliting ko lang ito, mga idol, na senaryo. So, doon na tayo sa ayun. Ito. Ayun, o. Ngayon, kaya na natin siya silipin rekta. Ayan. See? Na-zoom ko pa. So, ayan. Okay. Tasan natin yung AR. Bigyan natin ng isang ilaw. Hopefully, tatama tayo. Medyo lihis na yung patama natin. So, yung purpose lang natin dito, mga idol, is makita yung image niya sa distance. Ito na yung pinakamalinaw para sa mata ko. Sige, tayo natin. Hit, gumalaw. Pero the please. So, okay na yun sa akin. Kasi, ang tawag ito, wala na tayong hangin eh. Mamaya papakita ko sa inyo. Mali. Itong lata. Okay. Hopefully, tamaan natin ito. Okay. Wala. Ang pellet. Okay, another try. Yun, hit. So, so tumama naman tayo mga idol sa targets natin. So ngayon mga idol, hindi na ako puputok at subukan natin. Tingnan ulit yung nakita natin na 300 plus na puno. Then yung kumahanap ko pa. Kung kaya pa, pero dito pa lang mga idol, wala na. So ito ata yun. Alisin ko yung IR para malaman natin. Ito nga. Ayun. So hindi mo na siya makikita mga idol. So hindi na natin kaya tingnan yung 325. So kahit nga dito sa
Kahit dito sa 161, may hirapan na tayo 158 meters. So may hirapan na tayo dito. Baba natin yung magnification, tingnan natin yung image. Ayun. So kung malaki ang object mo dito, kaya pa. Pero kung hindi, maliit na, hindi na kaya. Ayun. Ayan, meron pa. Okay. So subukan natin ulit dun. Ayun, no? Sige. So zoom na yan, 3.5 times magnification, ganyan lang yung image niya mga idol. So kung napapansin nyo, parang meron siyang mga langgam na ano sa image, tulad ng mga TV natin nung panahon. So pag naka zoom siya, ganun yung nangyayari sa kanya mga idol. Meters mga idol is napakaganda pa, maganda. Then napaka-accurate ng ballistic calculator niya. So thank you po sa pagpa-test sa atin ng ganito. So mayroon din tayong nakitang kakaiba dito sa lugar na to. Ayun, nasa na? Wala na din talaga. Palagay ko ano, singgalong talaga yun, musang or kung ano man mga idol. So napaka-accurate din yung kanyang rangefinder. Lalo na sa gabi, napakaganda ng kanyang rangefinder kasi alam mo kung paano mo i-set up or itutok yung rangefinder mo mga idol. So alam mo kung paano mo siya ipupunta doon. So pag gabi kasi nakikita mo, pero pag umaga mahirap. So yan. So ayun mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa segment natin ng CY800 Night Vision Scope with ballistic calculator built-in mga idol. So thank you. At sana matagal pa natin magamit yung ganito para ma-explore pa natin siya ng maganda. So sa ibang video, bibigay ko sa inyo mga idol yung details ng kung paano mga functions na nakikita natin dito mga idol, sa mga functions niya, kung anong capable niya. So subukan natin yun pag-aralan mga idol. Actually kahapon ko lang to binutingting. So pero ganoon na tayo mag-adjust. Kumbaga madali natin siya ma-adapt. So napakadali kasi niya mga idol. So user friendly. So ayun, thank you. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out mga idol.